Good morning, sir. I'm Joy Domingo Puyat from BSHM1D. And this is my presentation about Rodrigo Duterte's Agrarian Reform Agenda. So, una, ano nga ba muna ang Agrarian Reform? Ang Agrarian Reform ay mga plano na naglalayong baguhin ang sistema ng pagkasaka para maging patas ang pagmamayari ng lupa at mas marami magkasaka ang makakuha nito. Layunin din nito na mas mapaunlad ang pagkasaka at mas mapabuti ang buhay ng mga tao sa mga probinsya. Tinutulungan din ng mga programang ito ang mga hindi patas na nangyari sa nakaraan tungkol sa pagmamayari ng lupa, para mas maging makapangyarihan ang mga magkasaka at mabawasan ang kahirapan sa mga probinsya. Dito naman sa President Rodrigo Duterte's Agrarian Reform Agenda, focus on aggressively advancing land redistribution, and support services for poor Filipino farmers under the Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP, aimed to accelerate land redistribution to farmers and empower them. Dito, gusto ni Pangulong Duterte na mas mapabilis ang pagbibigay ng lupa sa mga mahihirap na magkasaka sa Pilipinas. Gusto niyang makatulong sa kanila para magkaroon sila ng sariling lupa at mas lalong maayos na buhay. Ito ang kanyang programa para sa reforma sa lupa na tinatawag na CARP or CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program. Next, impact and effectiveness. Sinabi ng gobyerno ng Duterte na nakapagbigay sila ng maraming lupa, 516,000 hektarya, sa maraming magkasaka na 405,800. Pero hindi pa rin sigurado kung nakatulong talaga ito ng malaki sa mga magkasaka. Dahil kahit may lupa na ang ilan, kulang pa rin ang suporta para maging matagumpay sila sa pagkasaka at maiahon sa kahirapan. Mabagal din ang pagbibigay ng lupa dahil sa pagtutol ng ibang may-ari ng lupa. Next, streamlining land titling processes. The government worked to simplify the process of obtaining land titles for farmers. Dito naman sinasabi, para mas madaling makuha ng mga magkasaka ang titulo ng mga lupa, pinasimple ng gobyerno ang proseso. Ibig sabihin, binawasan ang mga kailangan nilang gawin at papeles na kailangan nilang ipasa para mas mapadali. Next, supporting farmers with credit and technology. Programs were introduced to help farmers access loans and modern farming techniques. Dito, upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at napaangat ang pamumuhay ng mga magsasaka, naglugsad ang pamahalaan ng mga programa na naglalayong mapadali ang pag-akses ng mga magkasaka sa mga pautang at mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ang mga programang ito ay naglalayon na bigyan ang mga magkasaka ng kakayahang mamuhunan sa kanilang mga sakahan at gamitin ang mga pinakamahusay na pamamaraan sa pagtatanim upang mapataas ang ani at kita. Sa pamamagitan nito, inaasahang mabawasan ang kahirapan sa mga rural na lugar at napapabuti ang seguridad sa pagkain ng bansa. Next, creation of an anti-corruption task force within the Department of Agrarian Reform and pursuit of Upland Zero backlog to fast-track agrarian justice and program implementation. Nilalayan ng Department of Agrarian Reform or DAR na mapabilis ang reformang agraryo sa pamamagitan ng isang anti-corruption task at Upland Zero backlog. Tinutugunan nito ang katiwalaan at aayusin ang mga natitirang kaso upang mapabilis ang pamamahagi ng lupa at benepisyo sa mga magkasaka. Next, renewed commitment to full CARP implementation to promote social justice, rural development, and farmer empowerment as a pathway to inclusive national progress. Dito, muling pinagtibay ng gobyerno ang pangako nitong ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP
para sa hustisyang panlipunan, kaunlaran sa mga rural na lugar, at pagpapalakas sa mga magkasaka tungo sa pantay at maunlad na Pilipinas. Layunin nitong bigyan ng lupa ang mga magkasaka at mapabuti ang kanilang kalagayan. At ito naman ang mga challenges na kinaharap. Una is land ownership disputes. Many land titles were contested, leading to delay and legal battles. Maraming titulo ng lupa ang pinag-aagawan na nagdulot ng pagkaantala at mga legal na laban. Ibig sabihin, maraming kaso ng pag-aari ng lupa ang hindi pa nalulutas. At maraming magkasaka ang hindi pa nakakuha ng legal na pagmamayari ng kanilang mga lupa. Ito ay nagresulta sa kawalan ng katiyakan sa pagmamayari, pagkaantala sa mga proyekto sa pagpapaunlad ng lupa, at mga gastos sa paglilitis. Next is bureaucratic inefficiencies. The land distribution process was often slow and cumbersome. Ang proseso ng pamamahagi ng lupa ay kadalasang mabagal at masalimuot dahil sa mga di-epektibong gawain sa burokrasya. Maraming papeles ang kinakailangan, mahaba ang pila at maraming ahensya ang kinakailangan lapitan, na nagdudulot ng pagkaantala at paghihirap sa mga magsasaka. Next is limited funding. The program lacked sufficient resources to reach all farmers. Dahil sa kakulangan ng pondo, hindi lahat ng magkasaka ay nabigyan ng tulong ng programa. Hindi sapat ang pera para matustusan ang lahat ng pangangailangan ng programa. Kaya marami ang hindi nabigyan ng lupa o ng iba pang tulong. Panghuli, bagamat tumaas ang bilang ng hektarya ng lupa na naipamigay, hindi pa rin naabot ng programa ang target nitong bilang. Maraming magkasaka ang wala pa ring seguridad sa pagmamayari ng lupa. At hindi pa laganap ang pagudlat sa kita ng mga magkasaka. Kiniritiko rin ang administrasyon ni Duterte dahil hindi nito naitutok ang pansin sa mga pangunahing dahilan ng kawalan ng lupa, tulad ng mahabang kasaysayan ng hindi pantay na pagmamayari ng lupa at kapangyarihan. At dun po nagtatapos ang aking video reporting representation. Thank you.